Pagpasensyahan nyo na po sapagkat ang aking presentation ay nakaprint lamang po sa isang bond paper dahil wala po tayong extra na mga gadgets para maging mas mainam at mas maganda ang ating presentation. Papers niya na hindi naman siyang gumawa kasi nagkagulo-gulo siya dyan eh. Pagpasensyahan niyo na daw siya sa papers na hindi niya ginawa at hindi niya ni-research na kanyang sarili kasi nagkagulo-gulo nga siya dyan. Oo, napapasensyahan ka naman dyan. Kaya lang huwag mo ulitin yung style mo kasi style na yung bulok. Pero mo gagamit-gamit ka ng papel, di mo alam ginagamit mo. Nagugulo ka pa. Magkaganon pa man ay simulan natin no? Sa topic na Jesus was crucified. Yes, ang topic, crucifixion of Jesus Christ. Hindi anonymity ng Gospels. Bira ka. Lagi kang ligaw sa topic eh. The proposition assume the crucifixion of Jesus is historically certain. Yes, it is really certain. Ayon mismo sa isang Jewish expert na si Louis Fieldman, regarded Josephus as reliable and cannot be denied. Nakang alam dyan. History depends on evidence, not belief. Ano daw? Napaka-unintelligent nung sinabi niya eh, na ang history daw ay nangangailangan ng evidence, not belief. Aba, ang evidence ba hindi mako-consider na belief? Eh kung meron naman siyang historical source outside within itself, mako-consider na belief yun at yun ang kailangan. At talagang merong historical evidence ang crucifixion of Christ na kung saan ayaw ng mga Muslim tanggapin because it will destroy their false religion, Islam. Most surviving sources are complex, late, and interpretative. Well, the claim of complexity does not debunk the historical fact that happened. Certain information can be subject to discussion, but it doesn't necessarily mean na ang event na na-record ay mali at peke. Otherwise, wala sana mga expert katulad ni Louis Fieldman na mag-a-affirm na undeniable ang crucifixion ni Christ. Mabirang hina ng latag, napakalawlaw. Argument number 1. Early sources are theological, not historical. Again, that's a very stupid claim, stupid accusation, stupid ignorance. Si Shay J.D. Cohen, isang professor sa Harvard University, ay tinuturo mismo ang Antiquities of the Jews ni Josephus. Paanong theological source yung nagsasabi nitong lutang na sinungaling na to? The Gospel and Paul, theology, not eyewitness. Di talaga gumagamit ng utak ito eh. Meron bang kaming claim na ang sulat ni Paul at sulat ng mga apostol ay historical source? Ha? Ano ba stud natin? Ang sulat nila Pablo at ng mga apostol, theological at religious source. Kaya nga gumagamit kami ng Josephus para patunayan na mismong first century din may historical source sa crucifixion. Hindi na utak. According to Bart Ehrman, the New Testament, a historical introduction to the early Christian writing, 6th edition, page 277, Paul's letters are occasional documents written to address a specific problem in his churches. Paul shows little interest in the historical details of Jesus' life. Page 276. Kahit mismong scholar, walang detailed life ni Jesus. Hindi naman ang topic kung detailed bang life ni Jesus, Abdul Damki. Ang topic, totoo ba historical bang crucifixion ni Christ? Ang sinabi ni Bart Ehrman, tama siya na si Paul, ang intention ni Paul na sumulat para i-address ang problema ng mga Christians more on moral and theological and spiritual. Hindi naman ina-affirm ni Bart Ehrman na hindi totoo ang crucifixion eh. Ang problema pa dito sa colloquy na to, hindi kino-quote ng buo ang isang quotation paragraph ni Bart Ehrman. Why are you quoting Bart Ehrman? Sinabi na mismo ni Bart Ehrman na walang doubt ang crucifixion. Pagkat ito talaga yung nangyari ayon sa order ng Roman authorities under Pontius Pilate. Ang bira naman ito. Tulad namang latag sa Christian logic, na ang sulat ni Paul ay yun yung historical source na ina-argue. Kundi isa doon ay yung Jewish historian na si Josephus sa kanyang account na Antiquities of the Jews. Yun yung ginamit. Lutang ata ito, di nakikinig eh. So nakafocus ito sa theology, faith, salvation, hindi history. Sino bang nagsabi na ang focus ni Paul ay history? I mean, kulokoy ka ba? Ang sulat ni Paul, internal narration na merong external evidence na historical fact. Yun na nga yung Josephus na inaagrihan ni Bart Ehrman at ibang mga scholar na nangyari. Gospel. Ang Gospel written 40 to 60 years later. At ang source natin dito is yung New Testament. Si Bart Ehrman sa kanyang aklat na Apocalyptic Prophets of the New Millennium, page 93, the Gospels were written some 35 to 65 years after Jesus. Kahit na ilang years of centuries later pa yan, as long as totoo at hindi dinidinay ang crucifixion, mahina ang latag mo, totoo pa rin ang crucifixion. Bira ka.
And stop quoting Bart Ehrman kasi hindi si Bart Ehrman nagko-conflict sa crucifixion. Ang patunayan mo, sinabi ni Bart Ehrman, ang crucifixion ay hindi totoo. Yun dapat ang ilatag mo, pambira ka. Hindi ka nag-iisip eh. Raymond Brown's An Introduction to the New Testament, page 113, the gospel are the end product of a long process of oral tradition. Gospel are anonymous, not direct eyewitness. Ito talaga problema sa kanya, quote mining, no? Hindi kinukot ng buong paragraph ang quotation ni Raymond Brown. Hindi pinakita ang actual quotation sa isang book. Tapos ang kanyang kinukot na stupid quotation, ang gospel daw ay anonymous. Wala namang sinasabi na yung author anonymous. In fact, ang binanggit mo pa nga oral traditions, malamang mga nagkakopy ng books, mga nagkakopy ng original. Yun yung hindi identified at hindi witnesses, yung mga nagkopya. Pero yung original, direct witnesses yung mga original na nagsulat. At in fact, si Raymond Brown, same sila ng study ni Bart Ehrman na naniwala na ang nagpapako kay Jesus ay talagang ang Roma. Bira nito eh. Napakasinungaling nitong Abdul na to. Even historically, iba-iba ang interpretasyon ng early groups. Okay? Si Ellen Pagel, sa kanyang book na The Gnostic Gospel, early Christian group held diverse and sometimes conflicting beliefs about Jesus. Ibig sabihin, hindi unified ang earliest understanding. Okay? Kinote niya si Ellen Pagels. Sabi daw niya sa Baroque na quotation niya, kulang-kulang, na nagkakaiba-iba daw ang kakilala ng mga Kristyano kay Jesus. Pagkaiba-iba saan? Sa crucifixion? Wala problema kung may pagkakaiba-iba na katawagan kay Jesus o pagkilala kay Jesus. Pero sa crucifixion, walang pagkakaiba-ibahan yun. Ayon mismo kay Ellen Pagels sa kanyang sulat, na same sila ng ista nila Bart Ehrman at Louis Fieldman na napako talaga sa Jesus, na nagpapako kay Jesus ay ang Roma. Quote-quote ka, wala kang alam sa kinukot-quote mo eh. No direct eyewitness account, sources are late and theological. Oral tradition allowed distortion. Early beliefs were diverse. Therefore, the crucifixion is not the only possible explanation. It is one interpretation among several. If your sources are uncertain, your conclusion cannot be certain. At best, you have one narrative, not the only possible history. He was mixing quotations and ending up concluding na crucifixion ay hindi nangyari. Ganun ka ba kababang utak mo? Well, sagutin natin ang kabobohan ng kanyang banat. Una-una, hindi argument ang historicity na crucifixion from the apostles and from the Christians. Ang argument dito ay yung mga historical fact written by certain people even lived during the time of the apostles. Si Josephus. Kasi si Josephus, namuhay siya mismong time na buhay pa ang mga apostol. Kaya ang direct witnesses ay ang mga apostol na mismong nandoon sa panahon niya at nakasulat siya mismo ng history regarding sa crucifixion. Yun yung direct witness. Buhay ang direct witness sa panahon ni Josephus. Kaya napaka-reliable ni Josephus. Abdul. And this is even coming from Dr. James Tabor na si Josephus, nagsulat siya, nire-report niya kung ano ang report ng Romans sa kanilang recorded history na nagkukrucify nga sila. Doon ang galing ang source ni Josephus sa Roman authority na siyang pinakadakilang witness sa crucifixion ni Christ. Ha? Utak mo, gamitin mo. Okay, naapektuhan ng belief. Possible na ang crucifixion narrative ay na-shape over time. Ayan na, napunta na siya sa possibility argument. Ang crucifixion daw ay maaaring or possibly na change over time. Ano ba na klaseng argument yan? Para ka namang nag-iisip talaga dyan eh. Paano mo mababali ang crucifixion fact sa isang argument to possibility kung meron ng certain fact galing sa mga historians at mismong Roma? Bihira ka. Pakalawlaw na argumento mo, parang utak mo. Okay? Theological narrative development. Early Christian, nakafocus sa salvation, theology, suffering, meaningful narrative. Ikaw naman sinungaling ka, sataniko ka, nakafocus ka sa anonymity ng nagkakopy ng Gospels. Hindi ka nakafocus doon sa argument ni Christian Logic na ang historical fact ay pamamalian mo. Hindi yung anonymity ng copyers ng Gospel. Abdul, ang utak mo talaga hindi mo ginagamit. Si Paula Fredrickson, sa kanyang aklat na Jesus of Nazareth, King of the Jew, page 34, the deception of Jesus' suffering may have served theological purpose, meaning crucifixion story could be multiple competing interpretation exists. No modern identification method reliance on crowd assumption.
hindi imposible ang mistaken identity. Kinote niya dito si Paula Fredriksken na hindi naman actual quotation ng binanggit. Kasi nga putol-putol nga quote mining nga itong tao na to Na sinasabi niya ayon kay Paula Fredriksken na ang suffering ni Christ is for theological purpose. Wala problema. Kung yun ang view, wala naman siya sinabi na hindi napako si Jesus. In fact, sa kanyang book na yun na Jesus of Nazareth, King of the Jews, sinabi niya na na-execute talaga si Kristo ng Roman Empire. Bira ka. Mali-mali ka na, sinungaling ka pa. Mana ka sa propeta mong sinungaling deceiver. Si Bart Ehrman, sa kanyang aklat na Jesus Before the Gospel, 2016, page 90, memory is not a reliable recording device. It is reconstructive. Ibig sabihin, hindi pwedeng nagkaroon ng misidentification over time. Pwedeng nagkaroon ng misidentification over time. Oral tradition can distort event. Gospel product of oral tradition. Kinote na naman ng engot na to si Bart Ehrman. Oral tradition daw ay hindi daw reliable sa memory. Hindi naman sinabi niya na memory ang pagka-record ng crucifixion Abdul. Hindi na sana siya maniwala sa crucifixion. Ang quotation ni Bart Ehrman na yan ay hindi pagtutol sa historical fact ng crucifixion ng Roma, kundi tungkol yan sa anonymity ng gospel copyers. Ang engot mo naman. Sinabi ni Raymond Brown sa kanyang aklat na An Introduction to the New Testament, page 113, the gospel are the end product of a long process of oral tradition. Oral transmission, nagbabago ang details, nadadagdagan ng interpretation. Ayun, quote mining na naman itong engot na to. Walang sinabi si Raymond Brown dyan na ang original autographs ng Gospels ay namomodify. Hindi naman Tsaka, di ka ba nagsawa kaka-quote mo kay Raymond Brown na agree sa crucifixion? Talagang utak nitong tao na to, parang nilagay ata sa puwet Early Christian agreement proof. They derived their knowledge from the same source, which were theological and in nature. Paul's preaching, 50s AD, focused on theological point, faith, salvation, not documenting event. Gospel, 50 to 90 AD, later oral tradition passed to communities. Early consensus, shared belief system, not eyewitness collaboration. Even if all early Christians agreed Jesus was crucified, agreement does not equal proof. Ayan, bumalik na naman siya sa kanyang basura na unang point niya na mga apostles including Paul ay theological purpose ang pagkasulat, hindi historical. Hindi ngayon ang argument, Abdul. Patunayan mo na si Josephus, theological source meron siya. At ang crucifixion ng Roma ay theological. Hindi na naman na utak mo. At patunayan mo na si Raymond Brown, ang kanyang confession sa pagkapako ni Kristo ay theological, hindi historical. Bira ka. Ito yung defender nila, hindi gumagamit ng utak. Scholar like Wills, page 83 to 84, and Career, page 328, confirm consensus reflect shared belief, not independent verification. Yung pagko-quote niya, quote mining, hindi sinasabi ang book ng mga scholars at kung sino yung mga scholars, hindi sinasabi ng buo ang quotation. Napakasinungaling, napakabalas-hubas, mandaraya. Kaya nga alagad ng Diablo to nabiktima ng relihiyon na sinungaling Argument number 5. Alternative explanation are applause. Wait pwede pong post time parang naano ko sa ano ko. If okay lang. Nalutang daw siya sa kaka-quote mining niya. Okay, so moderator's choice. Pwede mag-pause time. So, sige na po. Ate Gadleva, pa-pause po ng timer. Sorry parang nagulo yung yung papers ko. Exactly, kasi hindi sa'yo yan. Kasi napunta na ako sa Sige po. argument number 5. Pero mga 1 minute lang po. Mga 1 minute lang po ang kaya mong Okay, 6-7 mo, pakito? Oh, ayan, sige. Quote mining pa, pati source mo hindi sa'yo. Quote mining mo lang din. Sorry, nagkabuhol-buhol yung ko. Nagkakabuhol-buhol ang aral mo, kako. Just please hurry up po kasi may time po tayong hinahabol. Wala na, lito na siya. Siya mismo nalito sa kanyang kasinungalingan So while waiting, patap-tap po ng screen and pa-repost ng live para po madaming makanood ng debate na po na ito. So, okay.
Naayos na po ba, Mr. Light of Sana? Pinagtatawanan na siya ng mga Kristiyano at atheist sa comment ko. Ayos na po ba? Okay na po. Okay na daw po. So timer, please continue the timer. Thank you. Okay. Bart Ehrman sa Jesus Interrupted, page 101, the gospel were originally anonymous writing. Ayun, Bart Ehrman na naman siya. Bumalik lang siya sa kanyang basurang punto. Ang hindi nga si Bart Ehrman nag-argue dyan na hindi totoo ang historical crucifixion ni Jesus Christ. Wala nang maisip to for sure, no? Wala nang pumapasok sa utak niya. Richard Bachman, Jesus and the Eyewitnesses, page 6, the gospel are based on tradition associated with eyewitness, not necessarily written direct by them. So yung purpose ng pagkakasulat niya ay faith, not neutral history. Kaya lang Abdul, si Richard Bachman sa kanya mismong book na yon na Jesus and the Eyewitnesses ay isang ayon mismo sa crucifixion ni Kristo. Ang bihira ka. Quote ka ng quote, kawatan ka eh. Yung John 20 verse 31, but these are written that you may believe that Jesus is Christ. Bart Ehrman, historical introduction, page 175, the gospel are proclamation of faith, not disinterested historical account. Even Taft's Christian scholar admitted. Okay. Josephus, may possible tampering, hindi reliable as pure evidence. Ayan, ninakaw na naman niya si Bart Ehrman na wala nga sinabing hindi napako si Kristo. At andyan na naman siya sa kanyang argument of possibility na wala man lang ka-evidence. Nagbase lang doon sa claim ng mga Christian na hindi naman tumutukoy sa crucifixion kung yun ba ay na-tampered o wala. Eh wala nga eh. Okay, the Christian worship a man, nagulo talaga yung ano ko, sorry. Okay, tamo. Sinungaling ka kasi. Continue na natin sa Tacitus. Hindi siya eyewitness. Hindi siya eyewitness dependent sa existing ng Christian claim. O, yun na naman siya sa kasinungalingan niya. Dinamin na naman niya si Tacitus. Hindi mo ba alam na si Tacitus ay nabuhay sa panahon ng mga apostol? Kapanahon niya mismo yung mga direct witnesses sa crucifixion ni Christ. Hindi mo ba alam yan? Within first century mismo siya. Abdul ka. Hindi siya direct witness pero alam niya na nangyari yun ayon sa mga direct witness na galing sa Roma at galing sa mga Kristiyano. Ngayon na utak mo talaga. Sobra ka. Sinungaling ka talaga. At saka double standard ka pang jablong Muslim ka na nandidiri ka sa hindi direct witness. Bakit yung propeta mo direct witness ba sa crucifixion? Hindi ka ba naman utak mo balentong? Si Josephus, possible na interpolation sa kanyang aklat na Flavius Josephus, yung kanyang Antiquities of the Jews, book 18, famous passage Testimonium Flavianum. He was the Christ. He appeared to them alive again that third day. Problem, mukhang Christian wording, hindi bagay sa isang Jewish historian. Ayan na naman siya sa bugok niyang argumento na argumento possibility na possible, mukhang hindi Christian. O di wala kang patunay, muka-muka mo lang. Patunayan mo, hindi yung muka-muka ka lang. Muka mo, wala ka namang hiya ang muka mo eh. Ha? Wala kang muka na may harap. Hindi ka nahiya sa muka mo. Sabi ni Louis H. Feldman, Josephus in Modern Scholar, page 124, most scholars agree that the passage has been interpolated by Christian. Okay? Most scholars agree that the passage has been interpolated by Christian. Dinami na naman niya sa katangahan niya si Louis Feldman na wala namang sinabi na ang crucifixion ay na-interpolate. Ang na-interpolate lang dyan yung within the text, siya ba ay Christ or wise man. Pero yung event na crucifixion, hindi yun in-interpolate, totoo yun. Eh ngot, huwag mong gamitin si Louis Feldman na sasampal sa'yo, naniwala sa crucifixion yan. Bart Ehrman, sa kanyang aklat na Jesus Interpolated, page 59, the passage was almost certainly modified by later Christian scribes. Dinamay na naman niya sa kanyang katarantaduhan si Bart Ehrman na walang sinabi na ang crucifixion ay na-interpolate. Ang interpolate lang doon ay yung within the text regarding kung siya by Christ o wise man, hindi yung pagka-crucify niya. Naniwala si Bart Ehrman dyan sa crucifixion. Masasampal ka ni Bart Ehrman eh. Utak mo kasi, paganahin mo naman. Okay. Paul's letter contain little historical details. The gospel were written decades later. They are anonymous and they were written to promote belief. So,
Ano, lito ka na? Wala na mapigang utak mo? Okay. Argument number 3, criterion of embarrassment is not conclusive. Humiliation is not equal historical proof. Crucifixion, shameful, humiliating. Romans and Jews considered crucifixion extremely dishonorable. Argument often used, if it's embarrassing, it must be true. Criterion of embarrassment. Richard Carrier sa kanyang aklat na On the Historicity of Jesus, page 330, the so-called criterion of embarrassment cannot be used as definitive proof of historical event. Humiliating materials could be deliberately constructed for rhetorical or theological purpose. Ginamit na naman niya si Richard Carrier na wala namang sinabi sa kanyang book na hindi na-crucify si Christ. At tama siya na hindi evidence ang humiliating na story or kung ano-ano pa. Pag walang evidence, talagang hindi reliable. Pero may evidence na naniwala nga siya na na-crucify si Kristo eh. Sa kanyang book mismo sa chapter 8. Naniwala siya. Talaga namang balasubas ka eh. Naging depensador ka pa niyan. Depensador ng kasinungalingan. Si Kate, sa kanyang aklat na Rethinking History, page 47, history cannot assume that what is humiliating or awkward must therefore be factual. As author often incorporate embarrassment for moral or rhetorical effect. Again, quote mining itong lokong to. Si Kate McGregor ay kailanman walang sinabi against sa crucifixion fact. Hindi siya isang professor na nag-record ng historicity ng violence sa Indonesia na sanhi ng Islam na kulto mo. Sinungalig ka. Si Fowler, sa kanyang aklat na Jesus of Nazareth, King of the Jews, page 34, the defection of Jesus' suffering in the gospel may have served theological purpose, framing it as a redemptive or exemplary narrative rather than a factual record. Crucifixion could be invented as a moral lesson. Early Christian may have emphasized shame and suffering to highlight Jesus' moral heroism. Redemptive theology, humiliation does not automatically prove historical truth. Even embarrassing event can be intentionally constructed. Nagkukote siya ng mga unknown construction ginamit pa si Paula Fredrickson. Na wala namang sinabi si Paula Fredrickson na the crucifixion was not true. The crucifixion was not a historical fact. Ang sinasabi lang niya, kung gospel lang ang batayan at kung Christian epistles lang ang batayan, hindi agad-agad yun automatic historical fact. Tama siya doon. At never niyang sinabi na the crucifixion was invented only. It was not true. Walang ganun kasi naniwala nga siya sa mismong book na naniwala siya na na-crucify si Christ. Bira yung kabugukan mo eh. Kaya nga gumamit si Christian Logic ng outside epistemic tool na hindi Christian source kundi historical mismo. Kaya nga gumamit ng ganun eh para patunayan yung narrative ng Bible. Scholar like Carrier, page 330, si Jenkins, page 47, and Frank Griskin, page 34, confirm humiliation not equal to historical proof. So claiming crucifixion is true just because it's humiliating is a weak logic. Ginamit na naman niya ulit si Paula, si Carrier, at yung iba pa. Mga wala nga silang sinabi na walang historical proof ng crucifixion. Sinabi lang na kapag circular argument na claim within that text, walang historical source, hindi agad-agad basis yun. Ang pagkaibahan sa debate nyo ngayon, meron pa rin sinta na historical source outside sa Christian source. Ha? Lutang ka ba? Argument number 4, early consensus not equal proof, belief not equal to historical fact. Early Christian consensus, Paul plus first communities, often cited to argue Jesus' crucifixion. Problem: consensus does not equal independent verification. Early believers relied on the same theological source, not eyewitness testimony. What a stupid, fool, and idiot argument. Ulit-ulit ang utak nitong tao na to. Walang kwentang mga latag. Kasi naglalatag siya ng walang evidence against sa crucifixion fact for historical crucifixion. Ang nilalatag, yung early Christians, nagbabasa ng Bible, hindi do agad yun ang proof. Wala naman silang kiniklaim na yun agad ang proof ng historical crucifixion. Pambirang katangahan naman yan. J.A. Wills, book na Did Jesus Exist? Page 83 to 84. The early Christian consensus about Jesus' life derives
from shared oral tradition and writings, not from independent eyewitness. Consensus alone cannot establish historical facts. Ginamit pa niya si J.A. Wells na isang atheist. Ba't mo gagamitin si J.A. Wells para patunayan hindi nag-i-exist si Jesus Christ? Lumalabas, hindi ka na naniniwala kay Jesus Christ, hindi na rin nag-i-exist. Ba't doon ka kumukuha sa atheist na ayaw maniwala si Kristo nag-exist? Ano ba nakabubuhan yan? Richard Carrier sa kanyang aklat na On the Historicity of Jesus, page 328. Early Christian agreement is merely agreement, not proof. They derive their knowledge from the same source, which are theological in nature. Paul's preaching 50s AD focused on theological point. Faith, salvation, not documenting events. Gospel, written by 50 to 90 AD, later all tradition passed to communities. Early consensus, shared belief system, not eyewitness collaboration. Even if early Christian agreed Jesus was crucified, agreement does not equal proof. Scholar like Wills, page 83 to 84, in Carrier, page 328, confirm consensus reflects shared belief, not independent. Naulit yung script niya. Nagulo kasi Talagang engot na lang talaga maniwala dito no? Again, si Carrier ay hindi against sa crucifixion event. At si J.A. Wells ay atheist. Kalaban mo mismo. Pag ginamit mo si J.A. Wells, lalabas ang Quran, ang Jesus ng Quran na walang kwenta, hindi din nag-i-exist. Sarili mong source mo, sasampal sa'yo. Argument number 5. Alternative explanation are plausible. The claim that Jesus was crucified as a single fixed interpretation of limited and theological source. Historical uncertainty allows for multiple plausible explanation. Possibility of mistaking identity. Sa poetic public execution, limited ang visibility. Ano na? Nawala na yung ano ko. Wala ka ng kamangmangan na mapipiga sa utak mo. Siguro doon na lang tatapusin Mr. Moderator dahil nagkagulo-gulo talaga yung mga papers ko. Yes, magulong papers mo. Kasing gulo ng walang kwenta at lawlaw na latag mo. Alam niyo mga latag niya? Quote mining, interpolation, invented conclusions na hindi sinabi ng mga authors, mga quotations na hindi naman sinasang-ayunan ng mga authors at scholars na hindi totoo ang crucifixion at walang kinalaman sa crucifixion ang kanyang latag. Kaya ito talagang dahilan kung bakit ang kanyang latag ay sa umpisa pa lang ay walang kwenta, ampaw, dumiretso sa kanal, di pinag-isipan. Ito rin, nagkaluko-luko, nagkakandileche-leche ka. Nakakaya ka sa kamusliman mo.